Magandang umaga mga bata, panibagong araw, panibagong aralin. Halina't pag-aralan natin ang ekonomikong pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa panahon ng pre-colonial. AP5, Quarter 1, Week 5. Sinasabing mayaman ang bansang Pilipinas noon pa man. Ito ay makikita sa uri ng kabuhayan mayroon ng ating mga ninuno. Nakasalalay sa likas na yaman ng uri ng hanap buhay sa kapuluan. Natuto ang mga Pilipino na iangkop ang kanilang kabuhayan sa kanilang kapaligiran. Isa sa pangunahing kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino ay ang pagsasaka o agrikultura. May dalawang paraan sila ng pagsasaka: ang pagkakaingin o ang paghahawan at pagsusunog na paraan ng pagsasaka ay ginagawa sa burol. Ang isang paraan naman ang paggamit ng irigasyon o patubig. Sa mga sakahang nasa patag na lugar naman ito ginagawa. Ang mga palay, mais, niyog at iba pang mga punong kahoy ang ilan sa mga pangunahing pananim ng mga katutubong Pilipino. Ang lokasyon ng bansa ay napapalibutan ng karagatan, kaya inaayon ng mga sinaunang Pilipino ang kanilang pamumuhay. Sila ay naging mangingisda at maninisid ng mga kabibe, lalo na yung mga nasa malapit sa dagat at ilog. Natuklasan din nila ang paggawa ng mga produktong gawa sa hilaw na material, kaya nabuhay ang industriya ng pagpapalayok, paghahabi, paggawa ng mga sasakyang pandagat at iba pa. Bukod sa agrikultura, gawain ng mga ninuno natin noon ay ang pagpapanday ng mga metal tulad ng ginto, na kung tawagin ay metallurhiya. Mahusay gumawa ng mga produktong gawa sa metal ang mga Pilipino. Sa huling bahagi ng panahon ng bakal, nagsimulang makipagkalakalan ang mga ninuno natin sa mga karatig bansa sa Timog Silangang Asya. Naging sentro ng kalakalan ang Manila. Sa simula ay nagpapalitan sila ng kanilang produkto. Ang pagpapalitan ng produkto na ito ay tinatawag na sistemang barter. Ang mga bansang China, Indonesia at Saudi Arabia ang mga nakikipagkalakalan sa bansa.